yun ang turning point ko kung bakit ako nagnegosyo. Konting problema, depressed. Konting issue, anxiety, sarap. Naman, yung family ko naman, hindi lang sa family naming apat, no? When it comes to catering services, kung mga bad reviews. Hi everyone! Hello Momshies! Welcome back to my episode of Successful Mompreneur. So for this episode, may papakilala ko sa inyo, sobrang gandang mommy. Si Mami Yani. Go, Hello! Mami Yani! Hi everyone! Ayan, so Mami Yani, kumusta ka? Okay naman. Masaya. Masaya. Oh, kita ko naman sobrang blooming. Naku, nagpa-ayos pa talaga ako para dito. Intradzate. So Mami, kumusta ang business? Okay, ang business ngayon, so far so good. Tuloy-tuloy. Parami ang clients. So, kaya tayo masaya. Can you tell more about the people, Mami, kung ano yung business mo? Okay, nasa food industry po ako. Ang name ng business namin is Zaf's Kitchen. So, nag-offer po kami ng mga party trays. And now, we're on events na po, catering service, styling, at lahat po ng mga kayang isupply sa events, kaya po namin yan. Mami, so ito yung mga food mo. Ano, Mami, yung mga cuisine? Sige, sabihin, pag-usapan muna natin si Zaf's, yes. Zaf's. Okay. Wow, ang ganda, Zaf's. So, ito, Mami, since nakita ko, medyo siya, Italian na may, this is what, Mami? Specialty mo to? Yes, sa pasta. One of our bestsellers po yan. That's Charlie Chan. Ito naman po ay cheesy herb baby potatoes. And then sa aming dessert, ito rin specialty po namin, yung creamy maha blanca. Yung cuisine naman namin is more on Filipino talaga. So, yung parang mga basic Filipino natin. Syempre, yung taste buds ng mga Pinoy, syempre, Pinoy pa rin talaga. So, doon kami mas nakafocus. Pero yung sa target market mo, yung mga pricing mo, magkano yung mga pricing mo? Okay. Yung sa pricing, very affordable lang kami. Kasi ang target market namin is yung middle class. Okay. So yung range niya ilan? Sa range namin, we start from 500 pesos sa mga small sizes. And then, ang pinakamahal na namin sa party trays is 1,400 for large sizes. Okay, so from salad hanggang sa appetizer hanggang dessert? Yes, kahit sa mga Shanghai rolls, ganyan, mura lang kami sa Shanghai. So, nasa 500 pesos lang siya. So, yung ibang doon, meron ng dessert doon, may beef na, may pork, chicken, fish, tsaka pasta, yun. So, Mami, located kayo sa? Located kami sa San Mateo, Rizal. Nagkikater kayo all over Metro Manila or may limitation since Rizal area kayo? Yes. Anywhere within Metro Manila naman kami and other parts of Rizal. Okay, so ngayon, Mami, bakit naging Zaf's? Zaf's, oo. Yung Zaf's kasi, galing yun doon sa name ng anak ng husband ko sa pagkabinata, si Zafira. So, kasi originally, ang Zaf's talaga ay business ng asawa ko, na parang pinagpatuloy lang namin. Ayan. Okay. So, paano siya nagsimula, Mami? Kung nagbe-business ka talaga, how did you start doing business? Talagang into ka or you started as nag-work ka? Okay. Right after graduation ng college, nag-work agad ako. So, Wow. nasa banking industry ako for 13 years. Okay. Pero during those years, pinagsasabay ko yung pagbe-business. So, parang around year 2015, nag-start na ako ng negosyo. Ang first business ko is parang short printing. Doon talaga. And then, nag-shift ako to food business. Nag-milk tea kami, nag-iced coffee kami. Talaga? Yes. Nagkaroon din ng mga ganon? Yung mga booth? Yes, nagbo-boot din kami. Tapos meron kami physical store talaga. Okay. And then nag-offer din kami ng mga unlimited chicken wings. That is you? Yes. Hindi pa kasama si husband. Pero boyfriend ko na siya that time. Okay. Kayong dalawa pa rin partner? Hindi. Ang partner ko dun is yung sister ko. Okay. Tapos dun din nag-start si Zaf's. Kasi syempre may business ako. So parang gusto ko, ma-influence ko rin siya na magkaroon ng business. So, dun siya nag-start. So during may restaurant kami, doon niya in-start yung Zaf's Kitchen. Okay. Hindi ko Parang separate separate. Kasi siya, ang focus niya noon, time na yun, is reselling. So, nagre-resell siya ng mga sushi, tapos gumagawa siya ng spam musubi. Wow. Yun lang talaga yung mga, first product Yun kasi niya. mga uso, di ba, yung mga mabilis lang, Yes, tapos mabilis. ipapalalamove mo. Correct. Doon lang siya nag-start. Tapos, natigil siya. So,
Di ba nung time na yun is mag-boyfriend pa lang kami. So, hindi niya masyadong, parang, ang negosyo kasi parang, ini-influence ko lang naman siya eh. Pero, in his mind kasi parang hindi naman siya talaga business-minded. Ikaw talaga yung negosyante sa inyong dalawa? Yes, ako talaga. Ako talaga yung influencer. At least good influence, hindi bad influence. Then siya nag-start. So, yun nga, hindi naman kasi masyado niyang yung business. So, tinigil niya nung time na yon. Tapos nung nag-asawa kami, ayun na, doon na siya pinagpatuloy. Binuhay ulit namin yung Pero lahat yun on the side while you are working? Yes. Kailan lang kayo nag-asawa? Nag-asawa ako ng year 2020 pandemic. 2020. Tapos si Zach, 2020, 4 years na? Yes, 2021. 2020 siya nag-start, tapos tumigil siya, and then nagpakasal kami, ni-revive namin siya. So parang 2021 na siya talaga, nag-start talaga ulit. Kailan ka tumigil mag-work? Nito lang, recently lang, last December lang. Okay. Ayan. So 13 years ako talaga nag-work as a banker. Doon talaga ako. Ayun, kaya ngayon, nag-focus na ako sa negosyo, nag-resign na ako kasi nga, yun nga, maraming mga challenges na dumating. Mami, hindi ba naging mahirap yung transition mo from banking to business? Although gumagawa ka na ng business on the side, pero syempre iba pa rin yung full-time business owner ka. Correct. Oo, kasi iba yung life ng isang entrepreneur. Correct. Bilang sa isang empleyado, alam mo yan. Tama. So, naging mahirap ba yung transition mo or it came just naturally for you? Yes. It came just naturally. Kasi, syempre, sabi ko nga, parang year 2015 pa, nasa business na ako. So, noong mga time na yun, hindi naman ako nahirapan kasi parang kayang-kaya naman siyang pagsabayin. Kaya yung parang transition ko na sa pagiging full-time business, hindi na siya ganun kahirap. Okay. Kumbaga, parang naging mas magaan lang siya. Pero hindi ako nahirapan. Okay, that's good. Yun yung parang hindi naman ako masyadong nahirapan. Tsaka, parang in the first place naman kasi talaga, ang puso ko talaga sa negosyo. Siguro, yun nga sabihin ko, nasa dugo mo na yung negosyo eh. Correct. Napaka-negosyante mo na. Correct. Kaya parang, although mahirap, on my part na, syempre, iwan yung regular job ko. Kasi syempre, iba pa rin pag sinabi nilang regular job eh. Of course. So, established na siya. Syempre, nasa bangko ko. Maganda naman yung parang trabaho ko. Hindi naman ganun din kadaling iwanan. Pero, meron ako mga, parang may mga kinonsider ako na mga factors. Kaya, parang, yun, nakapag-decide na ako na magre-resign na ako. Mami, hindi ka natakot na what if this, naging failure? Okay. Hindi ka nagkaroon ng ganun-ganun na pag-iisip. Kasi, employment kasi actually stable yan eh. Tama. At the end of the day, meron akong sasahurin. Unlike pag negosyo, you're not sure, it's actually a risk. Correct. Doing business is a risk, hindi mo alam kung kung lalago or babagsak. So, hindi ka ba nagkaroon ng ganyang issue sa isip mo or hindi mo naisip? Lalo na, you have your kids. Actually, matagal siyang issue. That's why hindi ako nagre-resign. Kasi syempre, natatakot ako eh. Of course. Syempre, ang business nga, yun nga, tulad nung sinabi ko, iba-iba rin yung naging business ko eh. Kumbaga, wala akong business na parang nagstay talaga ng matagal. For how many years? So, parang itong business na to, parang dito lang ako parang nagkaroon ng sobrang tiwala. Kasi, matagal ko na siyang in-start and then, talagang nakikita ko yung improvement dun sa business. Kumbaga, nakakatakot, normal yun. Kasi, syempre, stable job ka na eh. Kahit anong mangyari, meron kang, kumbaga, may salary ka, may inaasahan ka. Sa business naman, syempre, yung ang struggle naman dyan is, hanggang kailan siya maglalast. Hanggang kailan siya maglalast. Pero, since eto nga, nasa food business naman ako, and then, simula pa lang naman na nag-start kami, hanggang ngayon, nakikita ko tuloy-tuloy naman siya. Kumbaga, yung parang pinaka-turning point ko, yung sabing turning point na bakit ko... Next, tatanong ko, ano yung turning point mo? Bakit ka nag-business and talagang nag-full-time? Ang pinaka-turning point ko doon is, matagal ko talagang pinag-isipan. Marami ako mga winay na mga, meron ako mga kinonsider na factors. Pero ang pinaka-ano talaga dyan is, yung salary ko on my regular job, parang kayang-kaya ko siyang kitain in 1 week. In just a day, actually, kayang-kaya siyang kitain. So, parang yun ang turning point ko kung bakit ako nagnegosyo. Kasi, bukod doon, hawak mo yung oras mo. Financial freedom. Yes, financial freedom. Tapos wala kang boss. Ikaw yung boss. Kumbaga, hindi naman talaga madaling magnegosyo. Kasi syempre, yung oras mo talagang
akala kasi nila pag negosyo, ayun nga, yung hawak mo yung ano mo, yung oras mo, yung ano. Pero mahirap din. Mas actually, pag may negosyo ka, mas kakainin yung oras mo eh. Correct. Mas wala kang time sa sarili mo, to be honest, diba? Correct. Kasi at saka, lahat na ano mo kailangan focus. correct. At saka yung utak mo, hindi tumitigil sa pag-iisip ng paano ka mas, alam mo yun, paano mas madadagdagan yung sale mo. Kumbaga tuloy-tuloy yung pag-iisip mo. Pero, syempre, dahil mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod. Unlike kapag sa office kasi, di ba, parang... So you mean to say, pag sa office na burnout ka or you don't love your... Hindi naman sa I don't love my job, pero syempre... Mas may love ka na iba. Nandun yung passion mo. Correct. Kaya parang, syempre pag hindi mo passion ng isang bagay, di ba, parang feeling mo na burnout ka or napapagod ka. At least kapag passion mo talagang ginagawa mo, parang willing ka. Pero mami, masasabi mo ba? Kasi nasa next question ko kasi sana dapat sa'yo, bakit food industry? Pero naalala ko, sabi mo marketing ka. So, dito mo ba masasabi na pag magdinegosyo, hindi naman kailangan yun yung tinapos mo? Correct. Oo, kasi tulad ko, honestly speaking, di talaga ako marunong magluto. Di ba nakakapagtaka okay. So, mami, hindi ka nagluto nito. Hindi, ako nagluto niyan. Ang nagluto niyan yung husband ko. Okay. So, etong negosyong to ay kaming dalawa. Okay, yes. So, yun nga, sabi ko, hindi talaga necessarily na kailangan ko anong tinapos mo, yun yung papasukin mo negosyo. Hindi naman din yun, hindi naman siya all the time applicable. So, tulad sa amin, team kaming dalawang mag-asawa. So, parang pinagtulungan lang namin siya. Siya sa pagluluto, and then ako naman doon sa marketing. Doon naman ako magaling. Kasi yun nga, dahil nasa bangko ko for how many years, parang na-practice ko na yung pakikipag-usap sa clients. Ayan, yun parang naging help din sa akin yung trabaho ko talaga. Okay, so kaya food industry kayo kasi si husband sobrang galing Magaling siya magluto. So sa partnership niyo, since kayong may-ari, kasi 'di ba, usually pag dalawang mag-asawa, may handle na isang business, medyo nagkakaroon ng clash. Though may mga na-interview na akong mga mompreneur na pareho sila mag-partner, they both yun. Pero para sa akin, pag kami ng asawa ko, magka-clash kami. Paano yun na-handle yung ganyan? Yung very harmonious kayo na yung business nyo, kayong dalawa, pareho kayo boss eh. To be honest, pag kayong dalawa magkasama sa negosyo, pareho kayo boss. Hindi ba kayo nagkakaroon ng clash na, oy, ako boss, sa akin ka makikinig? Yung gano'n na issue, kasi nandiyan na papasok kung sino yung alpha sa inyong dalawa. Yes. Ano yung naging challenge yun na gano'n, kung may issue kayo, sa catering ninyo? Okay. So, yun naman yung kagandahan ng relationship namin ng husband ko. Kasi kaming dalawa ay parang totally opposite. So, kung ako mas parang agresibo, siya yung parang siya yung taga-ano lang. Compromise. Kumbaga baliktad, parang siya yung submissive. Parang, tapos ako yung dominant. So, sa amin dalawa, parang ako yung parang, yun nga, sabi ko, aggressive. So, ikaw yung alpha female. Sa mga decision making, oo lang siya ng oo. Actually, yun nga yung kasabihan nga, di ba, na parang happy wife, happy life. So, kapag sinusunod niya ako doon sa mga gusto ko, yung mga gusto ko naman is for the benefit of, naman, the two of us naman, sa amin naman talaga. So, so far, okay naman kami sa relationship namin sa business. Di kami nagka-clash. Wala kayong nagiging away? Kahit konting, mami, kahit konting issue? Para naman tugod. Meron naman. Kasi meron kaming parang, siya kasi parang ayaw niya ng parang na, namamadali siya. So, may mga... Ayaw niya yung nape-pressure. Ayaw niya yung nape-pressure. Correct. Ayaw niya yung nape-pressure. Which is ako naman, parang doon naman ako more on sa pressure naman ako magaling. So, mami, yung isa sa mga skills mo, kapag under pressure ka, pag cramming, mas I work under pressure. Correct. Oh, okay. Exactly. Ganun ako. Kasi sa banking, always kayo under pressure eh. No? Oo, ganun ako. Siya naman, hindi siya ganun. Kaya yun parang doon kami nagka-clash. Kasi parang yung negative side ng parang wala siyang agad na solution, doon kami parang medyo hindi nagkakasundo. So, may mga times na, kunwari, biglang may order, tapos hindi ko siya nasabi, doon kami nagkakaroon ng misunderstanding. Pero, other than that, wala talaga kaming major fight. Yun lang yung ninyo, pag sa ganun kasimple. Ganun, mga kasimpleng bagay lang. Tapos, nagagawa naman din ng paraan. Or do you sleep na may galit sa isa't isa? Kasi, di ba sa married couples, yung ganyan, sabi nila, you should not sleep na galit sa isa't isa. Since sabi mo nga, meron kayong mga clash, pero very minimal. So, pero nagkakantampuhan kayo. Do you sleep na unsettled siya? Okay. Yun sa amin, may times na natutulog kami nang hindi kami, Talaga? Pero, dahil nga
because silent treatment kasi ang ano Yun namin. kayo Hindi pareho. Kasi si husband, tahimik. Tahimik. Ikaw parang hindi ka naman mami tahimik. Correct. Hindi nga Parang ako hindi tahimik. Pero pag kunwari naiinis ako, tahimik ako. Kaya parang, yun, medyo nahihirapan siyang i-ano kung paano ako i-approach para lang maging okay kami. Yun lang naman. Pero, madali naman kami nagkakaayos ulit kasi yung husband ko naman is, makulit siya. So, talagang hindi ka niya tatantanan hanggat hindi ka okay. Mami, makulit ba yun sa daddy? Parang ang tahimik na. Actually, siya nga yung mabait sa inyo, di ba? Pero napakaswerte mo kasi you have a husband na who really has 100% support sa'yo. Yes. Super. Oo, saka nakikita ko when it comes sa inyong dalawa, siya yung understanding. Correct. Supportive siya. Unang-una sa lahat. Kasi lahat naman ng idea sa akin talaga. Oo. So, sinuport niya lang ako. And then, tinulungan niya rin ako. Which is, nag-benefit naman kaming dalawa and our family. So, Mami, ang question ko, sa experience mo, ano yung role or meron bang nagagawa yung husband kapag super supportive sa business? Ano yung parang major factor na is it okay para maging successful or pag super supporta at wala lang, may mga disadvantages ba? Can you elaborate more? okay. Mas maganda talaga na supportive ang husband. Kasi, tulad sa amin, based on our experience, no, very supportive siya sa akin. So, parang, ako naman kasi, di naman ako gagawa ng bagay na parang para ikasama namin. So, yung mga ideas ko naman, yung mga gusto ko naman mangyari, para naman sa ikagaganda ng negosyo. So, kapag sinusuportahan niya ako, mas nagiging nagiging successful yung mga plans namin. So, mas maganda yung support lang yung husband natin. At saka, mas maganda talaga na Tayo na susunod. Totoo yun. Siguro yung sabi nga nila, di ba? Mag-ano ka lang sa wife mo para maging okay yung relationship nyo. Which is, minsan pangit din naman. Kasi syempre si wife dapat, kumbaga, lang kayo. Palitan lang kayo. Give and take lang kayo. Ako naman, siguro masyado, swerte lang siguro talaga. Siguro depende sa Mami, Mami, may time ba na ikaw nag-compromise? Oh my God. Wala lang. Doon lang ako maswerte siguro. Pero may time ba na ikaw nag-compromise sa kanya? Ako nag-compromise. Siguro na lang, hindi na lang niya ako kailangan kulitin. Kakausapin ko na lang siya. Pero, parang wala pang time na parang ako yung lumapit sa kanya. Parang, sorry. Sorry! Napakaswerte mo, Mami. May ganyan pa palang lalaki. Napakaswerte ni Mami yan. Wag naman sana dumating sa time na ganun kasi baka mahirapan ako. Pero, yun nga po, swerte na lagi lang siya nakasupport dyan. Which is maganda naman talaga, actually. Ang ganda ng tandem nyo. Nasabi mo naman, Mami, kanina, diba? Happy wife, happy life. Happy life. Totoo yun. Paano mo nasabi na pag happy ang wife, happy ang life? Kasi ang daming nagsasabi na very subjective kasi yung happy wife, happy life. Correct. Paano mo nasabi? Paano sa'yo naging applicable yan? Na paano pag naging masaya ka, masaya lahat? Kasi, ganun yung naging practice namin eh. Kumbaga parang, siya, kung ano yung naisip ko, kung ano yung sabihin ko, syempre, sunod siya, oo siya. Wala kami nagiging problema. So, paano pag happy husband naman? Mas maganda. Pero alam mo, sabi ko naman na siguro happy din naman siya. Of course, kasi nakikita ka niyang happy. At saka, ang relationship kasi namin, para kaming mag-best friend. So, nagkakasundo naman. Correct. Nagkakasundo naman kami sa maraming bagay. Ang swerte, Mami, kasi sabi nila, di ba, for you to have a long-lasting relationship, dapat kayong mag-asawa, kayong mag-spouse, is para kayong mag-best friend. Correct. Be with someone na you can be best friends with. So, sobrang komportable kayo sa isa't isa. Oo, ganun kaming dalawa. At saka pag kunwari meron namang, kunwari may napapansin akong mali sa ginagawa, willing naman siyang i-accept or mag-adjust. Ganun naman siya. Parang tinatanggap naman niya kasi nga parang for our growth din. So, so far so good. Mami, sabi mo nga, yung sa happy wife, happy life, sabi ko, di ba, happy husband. Actually, it goes vice versa. Correct. Kasi sa totoo lang, if you see your husband happy, magiging happy ka rin. So, lahat happy, everybody happy. Same goes with husband. If he sees you happy, magiging happy din siya. Kasi yun naman ultimate goal natin bilang mga asawa. Totoo. Maging masaya yung asawa natin. Tapos pag naging masaya sila, happy na rin tayo. Correct. Diba? Ganun yung nangyayari. So, ang ganda ng tandem ninyo kasi yung partnership ninyo, like best friend kayo in real life,
and then outside business, talagang nagkakasundo kayo. That's very rare. Yeah. Maswerte lang din siguro. Maswerte rin na napunta ako sa ganong klase na, na partner in life. Tsaka talagang ever since kayo na yung partners business. Opo. Yung itong business namin talaga, kaming dalawa lang talaga ang magkasama. Nagkaroon ba kayo ng issue or nagkaroon kayo ng challenge when it comes to catering services? Kung mga bad reviews, gano'n, oo. Actually, wala naman talagang perfect, no? Sa negosyo talaga, meron talagang mga times na magkakaroon ka ng, yun nga, bad feedback. Pero, ang masasabi ko siguro, may mga clients, syempre ang mga clients kasi iba-iba ang ugali. So, may mga clients na medyo may pagka, alam mo na, may pagka meticuloso or kahit na parang binigay mo yung best mo pero meron pa rin yung say, hindi natin sila mapiplease. Sa part naman namin, syempre basta nabigay namin yung best namin, okay na kami doon. And every time naman po na magkakaroon ng problema, we make sure talaga na nako-compensate namin sila. Ano yung greatest challenge mo na nakuha mo with this catering service or this business na catering? Ang greatest challenge? Siguro, ang greatest challenge is yung mabigay na, masatisfy namin yung clients. Kunwari, meron silang gustong mangyari sa event nila, tapos very particular sila dun sa ano. Ang challenge sa amin is mabigay namin kung ano yung gusto nilang mangyari sa event nila. So, nagkaka-bad reviews kayo? Or nasabi kayo, mapait, or maalat, or kulang sa lasa. Paano nyo na-overcome yung mga ganon? Kasi sa food industry, buti hindi pa kayo napapanisan. Ayun nga. Actually, honestly speaking, meron kaming time talaga na napanisan kami sa event. Really? Yes. Yun ay siguro, pero admittedly naman si client, na-admit na din naman niya na parang factor din yung init dun sa venue. Okay. Kasi masyadong mainit. So siguro parang, naka-contribute din yun sa spoilage ng food. Pero we make sure talaga na mapapalitan namin yung, kumbaga may service kami na ipapalit. Kasi tulad noon, nangyari yun. Talagang sabi ko sa kanya, ma'am, sorry po talaga sa nangyari. We really apologize. But that, if any event po na kailangan nyo na service namin, padadalhan po namin kayo ng free party trays. Yun, ganun kami. Meron kaming complimentary. Complimentary. Talagang we make sure talaga na hindi mababaliwala yung ni client, yung bad feedback niya. Kumbaga, meron kaming kapalit. Ganun ako sa client. Sobrang talaga ako talagang todo. Sorry, hindi ako nagmamataas, hindi ko pinaglalaban na kasi mainit yung venue nyo, kaya yan na Kumbaga, syempre, factor yon pero syempre, on our part, meron din kaming mali. Saka, mami, nakututunan mo yan sa pagiging marketing mo. The customer is always right. Correct. Kahit ano ng client, kailangan talaga, maano ka pa din, kumbaga, mababait ka pa din. Kasi sa bank, bawal yan. Ganyan, kahit palakan ka na ng mga mo, di ba? Ay, bilang smile lang kayo. Actually, dito sa negosyo namin, natutunan ko maging humble. Kasi syempre, kailangan magpakababa ka sa clients. Patience. Yes. Patient din sa clients kasi may mga clients talaga na matalak. Pero alam nyo po, mas lamang sa amin yung clients na talagang very na-appreciate nila yung service namin. Kasi mami, at the same time, sa service na nakikita ko, you preserve the quality. Yes. Important sa inyo yung quality, yung taste. Kaya parang, alam mo, yun yung isa sa mga nakita kong parang vision ninyo. Na talagang, aside from that, taking care of the, yung mga customer ninyo. Yes, yung quality talaga. Yung quality. Yun talaga. Tsaka marami kaming clients na bumabalik. For example, kinuha nila kami sa baptismal ng anak. Sa first birthday kami din. Tapos sa mga susunod na anak kami din yung kinuha. May mga ganun kaming clients. Kaya we're very thankful talaga sa mga clients. Kasi masarap. Kasi it all goes down to the reason na masarap ang pagkain ninyo, mami. Ayun. So, next question ko, mami, as a mompreneur naman, paano naging challenge sa'yo yung pagiging mommy mo when doing business? Ilan na ba yung kids mo? Yun. Actually, I already have 2 kids. Di halata. Hindi na sila kids. Medyo matanda na sila. I have 18 years old and 16. Di, mami, halata mo ang late 20s ka pa lang. Oo, kasi medyo maaga ako nagkaroon ng anak. Anak ko sila sa pagkadalaga ko.
So, paano ko nababalance? Siguro, Yes, ano yung challenge nun? Parang, paano naapektuhan yung pagiging mommy mo while doing the business? Pero since sabi mo nga na matanda na sila, hindi na sila babies, ano naman yung nagiging role nila? Oo. Yes. Honestly, admittedly, kumukulang minsan yung time ko talaga sa mga kids. Pero, siguro dahil may edad na sila, naiintindihan na nila na yung ginagawa namin is para naman sa family namin. And then, yung anak kong panganay, nagjo-duty na rin siya dun sa business namin. What do you mean nagjo-duty, mami? Nagbe-waiter siya. Wow! Event. Sinasali mo siya! Yes. So, pin-introduce mo na rin sa kanyang business. Parang yun na rin yung family time mo sa kanya. At the same time, gano'n na din. Paano? Bakit mo siya sinasama? I mean, bago yun na, sinama mo maging waiter. Yeah. Kasi alam niyo po, gusto kong matutunan niya yung value of money. Na hindi gano'n kadali ang pera, hindi gano'n kadali kitain ng pera. Ang gusto ko talaga, yung maranasan niya sa sarili niya na ganito pala kahirap. Kasi ayoko na sinasanay sila ng parang anytime na gusto nilang humingi ng pera sa akin, okay. Maging spoiled yung lahat nakukuha. Although, talaga pag meron silang gusto, di ko talaga natitiis na binibigay ko talaga. Pero, gusto ko talaga matuto rin sila sa sarili nila. Para hindi sila all the time sa akin lagi. Actually, mami, piniprepare mo sila for adulthood, di ba? Correct. At least pinapakita mo na, this is how you, ganito namin kinuha yung pera. Ngayon, paglaki ninyo, dapat makikita ninyo na pinaghirapan din namin. Correct. Para at least, for example, binigay mo, 1,000, alam nila yung value ng 1,000. So, ano yung nagiging advantage nun, mami, doon sa panganay mo? Ayun, tulad nun, nagwi-waiter siya sa event namin. So, yun, may sahod din siya. So, yun yung sahod niya. Hindi niya na kailangan hingin pa sa akin. Yung kunwari, may kailangan siya bilhin or may lakad siya or whatever. Doon na lang niya kinukuha sa sahod niya. Ang galing mo, mami, ng parenting mo, no? Kailangan yun para hindi lagi nakaano yung mga anak sa inyo. Hindi laging hingi lang ng hingi. Kailangan talaga pinaghihirapan nila. Okay. Mami, paano naman yung bunso mo? Gen Z yun. Meron din akong dalagita. Correct. 16, right? 16. Ganun din yung alaga ko, Gen Z. So, how do you handle yung mga teens natin? Alam mo, ang mga Gen Z ngayon, laging nakatago na sa bahay. Sa room! Lagi nakatutok sa cellphone. Correct. Ngayon, ang kinakausap ko din yun. Minsan, sumama ka sa event namin, ganyan. Although, minsan naman sumasama naman siya kasi kailangan ko silang expose kung ano yung ginagawa namin, kung paano namin ginagawa. Kasi in the future, syempre, pag tumanda na kami, sila rin yung mag-handle nun. So, kailangan, ngayon pa lang, minumulat na namin sila kung anong klaseng business meron po kami. Tinuturuan mo ba sila, mami, mag-handle ng business? Kasi syempre, iba yung turo na, pag nag-aral ka, makakatapos ka, magtatrabaho ka. Iba ba yung minumulat mo sa kanya na, pag nakapagtrabaho, mas maganda, may negosyo ka. Do you teach your children? Okay, as of now, hindi ko pa naman sinasabi sa kanila na right after graduation, business na sila agad. So, syempre, depende pa rin naman sa kanila kung ano talaga yung gusto nila. Pero, syempre, mas maganda rin sana kung tutulong din sila. Mas okay sa akin, pero, syempre, kung ano man yung gusto nilang mangyari after school nila, syempre, support pa rin ako. Pero pinapakita mo, mami, na ito mangyari pag negosyante ka. Do you distinguish na? Kasi syempre nakita nila, si mami nag-resign, nagtayo na ng business. Pinapakita mo sa kanila, minumulat mo sila sa ganong klaseng reality. Oo, minumulat. Minsan, sinasabi ko sa kanila, ito, ganito rin ang kailangan, marunong ka na sa ganito, kailangan alam mo na yung ganito. Kasi in the future, kayo din ang hahawak niyan. Sinasabi ko sa kanila talaga. Tapos sinasabi mo din na pag business, you can be your own boss, yung mga iba pa rin talaga. Ibang-iba yung na full-time business ka kaysa doon sa employee ka lang. Tapos, mami, pwede mo bang i-share yung parenting tips mo? Kasi yung mga ibang nakakausap kong mompreneur, mga baby pa lang. So, yung mga struggles nila pag-aalaga, di ba, sa status mo right now, wala kasi tayo. Same tayo Wala tayong problem na pagdating sa pag-aalaga, na may anak na, may baby tayo na hahabol, na pag pupunta tayong work, mami, kailangan ko, iiyak, di ba? We really don't have that struggle anymore. So, can you share kung paano yung parenting tip mo sa mga teens? Hindi actually pre-teens Pre-teen and then teen. Akin sa akin pre-teen, 12 Isa yung teenagers na Iba kasi yung generation ngayon. Yun yung parang gusto rin natin mapa-share sa ibang mommy na, syempre, yung mga ganyan na yung age. How do you handle those kind of, kids? Okay.
'Di ba, akala natin ang paghihirap sa mga bata is kapag maliit pa. Actually, mas mahirap kapag ganito mga edad na. True! Kasi syempre mas may utak, mas may ano na sila, may marami na silang kayang gawin. Siguro matitip ko lang, maging open. Siguro yung relationship nyo sa anak nyo, gawin nyo pang mas close. Para, alam mo yun, yung parang ipa-feel mo sa kanila na anytime pwede silang mag-run into you, or kapag may problem sila, mag-share sila sa inyo. Huwag kayo siguro mag-build ng relationship na parang lalayo sa inyo yung anak nyo. Kailangan ba instance, mami, na nagtatago sila kasi lagi nasa kwarto, di ba? Tapos kukunin yung cellphone. Tapos pag kukunin yung cellphone, tatago yan. Paano mo na-handle yun na pagkakain ng tatawagin mo, hindi mo matawag kasi pa na yung cellphone, hindi mo na alam kung ano yung ginagawa nila sa cellphone. So, ano mo yun, I wanna hear it from you kasi I'm also a mom of that. Okay. I wanna learn something from you. Okay. Correct. Na yung anak ko, ganun nga. Ganun siya, naka-cellphone. Mas madalas, nasa kwarto, ganun. Pero ako talaga, I make time din talaga na kausapin. Pupunta ako sa room niya, tapos, kamusta ka na? Malambing pa ako dun sa pangalawa ko kasi, ang atake ko sa kanya, parang, kamusta na yung baby ko? Kamusta? Tapos mag-share sa akin. Ganito, magkikwento siya. Yun yung kagandahan naman, na kapag nag-build ka ng ganong yung open sila sa'yo. Ang galing, open na agad sa'yo. No? Ganun. Kasi siguro may times kasi may mga Gen Z ngayon na kids na takot eh. Correct. Takot sa parents, nagtatago. Siguro malaking factor din yung parang yung age gap. Hindi kami ganun kalayo. And then, matagal kasi ako naging single mom. So, 12 years ako naging single mom. Na laging silang dalawa yung kasama ko. Yeah, so, siguro yun ang pinakamalaking help kung bakit ganun sila ka-open sa akin ngayon. Kasi nga, matagal na kami lang yung magkakasama. Tapos nakita nila yung struggle mo, mami. Nakita nila yung struggle. Tatlo lang kayo pag umiyak, mami. Embrace. Ganon. Nakita nila yon. Kaya, tsaka ako naman, talaga pinapa-feel ko na na hindi ako yung parang galit agad pag kunwari may sinabi sa akin, may sinabi sila, tapos galit ako agad. Siyempre, medyo mag-a-adjust ka kasi mga Gen Z ang mga yan diba? So, kahit na parang galit ka na, siyempre medyo, pakita mo pa rin na parang okay lang yun. Di mo pwede kasi sila pagalitan. Kapag nagalit ka, iba kasi ngayon hindi na uso ngayon sa generation ngayon yung papaluin mo. Di ba? Noon, tayo millennials, tayo mami, alam mo yan. Tayo noon, pag millennials kasi, kapag galit ka, papaluin ka agad. Actually, it works sa atin na pag may palo, takot tayo. Correct. Ngayon kasi sa generation ngayon, hindi pwede mamalo. Pag pinalo, susumbong po sa pulis. Ganun na nga ngayon. Kaya, actually, mahirap talaga. Sabihin pa nila child abuse. Yung, the way of disciplining this generation is different from ikaw talaga ang mag-a-adjust. Yun na at kailangan intindihin mo. Kasi, lalo ngayon, may mga psychological, problem. Diba? Alam mo yun, mami. Actually, dumaan din kami sa ganun. Na parang yung kasi anak ko, ganyan. Pero, ako, syempre, binigyan ko talaga ng time. Talagang inintindi ko, inalam ko kung bakit. So, yun, siguro, doon parang naging mas close din kami. Dahil doon sa mga ganun. Kasi, mami, yung generation ngayon, yung mga Gen Z na mga kids, they're prone to mental problem, depression. Di ba? Yung mga anxiety. Kasi, iba yung generation natin talaga, walang ganun. Hindi pwede magka-anxiety. Kapag nagka-anxiety ka, ay, Diyos ko, saan ka pupunta? Wala kang sakangkungan. Hindi ka pwede. Konting problema, depressed. Konting issue, anxiety, sara, pinto. Noon, mami, pag tayo nagkaroon ng issue, hindi pwede. Palo! Oo, ganon. Diba? Lulus ka pa. Sobrang ibang-iba na talaga. Kaya parang, sa ngayon, siguro ma-advise ko talaga, adjust kayo, mami, sa kung ano yung generation ngayon. Hindi pwedeng sabihin mo na, ay, nung panahon namin, ganito. Hindi ganon. Kasi hindi na talaga ganon. So, kailangan i-accept natin yung fact na iba na yung generation ngayon. So, yun, kailangan mag-adjust ka para mas maging maganda yung relationship niyong mother and daughter, mother and son, gano'n. Thank you, mami. Dami kong natutunan sa'yo. Kasi yung kids mo, di ba, mas older sa kids ko. At least kasi, from being a mom also an entrepreneur, hindi ko alam paano yan Kasi syempre, I juggle my time sa business ko.
Tapos at the same time, hindi ko na kaya aralin yung mga ganyan. At least sa'yo, mami, may natututunan ako. That's what, yan ang kagandahan ng pag ganyan. May kausap kang kapwa mami mo. Correct. At least nagkaka-exchange tayo ng ideas. So, ayun naman, mami, next question ko. Ano yung nagiging bonding ninyong tatlo? Bilang sa business ka, and then yung sa anak mo, family mo. How do you manage everything? Okay, sa amin naman, yung family ko naman, hindi lang sa family naming apat, no, kami nung mga anak ko, tsaka yung husband ko. Ay, yung family talaga namin, yung mother ko, yung father ko, very close talaga kami. Extended family kayo? Sa house, hindi kami extended, kami lang. Pero, weekly, we have time talaga na lumabas kami, mag-church kami. So, sa family talaga, close talaga kami. So, hindi nawawala talaga yung bonding. Kahit na meron kaming business, we make time talaga na magkaroon ng bonding yung family. So, paano niyo ginagawa, mami? Ano yung ginagawa ninyo as a family? okay. Ang ginagawa namin, syempre may mga tauhan na rin naman kami. No? Kaya na namin iwan. Sometimes, kaya na namin silang iwan. Basta mag-instruct lang ako sa kanila. So, tiwala naman ako dun sa mga naiiwan ko. So, kunwari may event kami, no? Tapos, meron kami family dinner. Kami. Kumbaga, from event, punta kami sa event, diretso sa event, diretso sa family dinner namin. Ayun, talagang kailangan talaga isingit mo siya. Hindi talaga pwedeng, kasi tulad niyan, ang weekend lang naman ang time mo talaga for family. Kasi pag Mondays to Fridays, nasa school yung mga anak, hindi masyadong nagkikita-kita. So, kailangan talaga pag weekend, nandun ang time mo. So, sa inyo, mami ni husband, ano yung ninyo? Yung parang alone time ninyo? Or do you have still this alone time? Kasi magkasama kayo sa business eh. So, iba kasi yung business na pagsasama ninyo, sa pagsasama ninyo na alone time ninyo. Do you have that? Or do you still need that? Or if you have that, can you share kung ano yung mga ginagawa ninyo? okay. Kailangan kasi may kilig eh. May kilig pa ba kayo? Parang best friend kasi kami. So, meron naman. Parang tropa, ganon. Parang ganon. Kasi nag-start kami naman as parang friends lang naman talaga din. So, yun. Kaya naging ganon yung relationship namin. Pero yung kilig, meron naman kasi yung husband ko madaling kiligin yun. Ano mo pinapakilig, mami? Madaling kiligin yun. Sabihan ko lang yung ang pogi mo ngayon. Sabihan ko lang ng ganun yun. Ano na yun? Yung ngiti nun, ano na talaga. So, dati nung employed ako, yung time ko talagang hindi masyado. Kasi nga, konti yung time. Siyempre, mas matagal ako na sa office eh. Tapos kami, magkikita na lang kami sa bahay. Tapos ang dami ko pang gagawin. May mga, siyempre, pagdating ko sa bahay, business naman. At least ngayon, nung nag-full time na ako na business, mas marami na kaming time kasi lagi kami magkasama. Since kami lang din naman yung dalawang mag-partner sa business, lagi talaga kami magkasama. Kasi yung mga simpleng lalabas kami, ang bonding namin ngayon, kumari lalabas, tapos magka-cafe kaming dalawa, habang ginagawa ko naman yung trabaho, tapos grocery. Kasi nga, yun nga, syempre nasa food kami. So, yun yung parang naging bonding namin. And then talaga, meron din talaga kaming time na kaming dalawa lang. Yun yung alone time nyo? Kunwari, pag anniversary, aalis kami, may mga domestic flight kami, na kaming dalawa lang. Since malalaki na yung mga anak namin, parang kaya naman na silang iwan. Kasi mami, you need to have that spark pa rin. Sa relationship. Hindi talaga pwedeng mawala yun. Kailangan talaga meron kayong time for each other. Ano yung plans nyo, mami? Kasi since established na si catering, meron ka pang ibang ideas para i-venture sa business in the long run? Or do you have any more plans? Scale mo to or what? Yeah, meron ako mga plans. Actually, gusto kong pumasok sa baking din. Oh, really? Kasi syempre kami ganito lang, mainly food, lang talaga. Gusto ko sana matuto rin ako ng baking. Para kunwari, may mga clients kasi kami na parang naghahanap din sila ng mga cake, diba? Yes, mga cakes, yung dessert station, grazing table, yung mga ganon. So gusto ko talagang aralin din para hindi na ako kailangan mag-outsource pa sa iba or humanap ako ng tie-up for that. Gusto ko sana, ako na mismo din yung gagawa. So, yun naman yung mga plans ko. Plans ko na gusto ko pang i-venture eventually. So, ngayon, mami, right now, nasa Trace kayo.
tapos nag-i-events na kayo. Mas madalas na kami sa events. Wow! As in, Oo. malaki na yon mami. Mas madalas na. Yung sa pag-aaral mo, as in, mag-aaral ka pa talaga? You're gonna take or short course lang? Short courses lang. Actually, TESDA. Oo, test na dami na ngayon eh. TESDA. Kasi, yun nga, wala namang bayad. Totoo, Wala mami. siyang Ako bayad. kasi culinary, di ba? Pero pastry arts ang ano ko. Wow. Ending ng mami, after graduation, bago ako graduate, ang kailangan namin is NC2. So, TESDA rin. Testa pa rin. Kasi kailangan mo yung testa para pumunta ka ng ibang bansa. And yun talaga yung mga basic requirement. Okay. If you have to work in sa mga malalaking hotels, talagang kailangan mo yun. Oo. Tsaka mami, madali na lang yan eh. Lalo na sa'yo, I think you just need the degree eh. Kumbaga parang kasi parang hinahanap mo na kasi you have this, parang mas strong. Yung, business, negosyante ako kasi meron. Correct. Oo. Meron pa akong panghahawakan pa na. Alam mo yun, syempre iba pa din talaga yung nakapag-aral ka. Mas may edge ka. Kumbaga. Yun. Mami, may question ako. Last 2 question. Yung Okay. first question ko, ano yung ma-advise mo doon sa mga mommies na nanonood ngayon, nakikinig, na yung mga stuck sila sa employment. Tapos gusto rin magnegosyo kasi you've been there 13 years, right? 13 years. 13 years, ang daming mga mommies ngayon na stuck, na parang, hala, natatakot ako, ano yung gagawin, tama ba itong ginagawa ko, gusto magnegosyo. Ano yung advice mo for them para, alam mo yun, to boost also yung anong tamang gawin? Okay. Siguro ang pinaka ma-advise ko dyan, during employment, mag-start ka na ng mga side hustles mo. Or kung ano yung negosyo na sa palagay mo gusto mo. Piliin nyo yung passion nyo ha. In the first place, kailangan passionate kayo sa gagawin yung negosyo. Kasi para, alam mo yun, hindi kayo mapapagod kahit na employed kayo. So, sa akin, palagay ko, wag kayo agad mag-resign. Tapos, tsaka pa lang kayo magnenegosyo. For me, hindi ko yun ina-advise. Kasi masyadong risky yun. Siguro ang maganda, pagsabayin mo muna. Kasi, pag pinagsabay mo yan, kunwari, may work ka, and then, magnenegosyo ka, sabay mo siya. From there, kasi parang, kapag nakita mong lumalago siya, that's the time na para iwanan mo na yung employment mo. Pero hanggat, wala ka pa talagang, kumbaga, hindi pa na-establish or hindi pa naging stable yung business, wag muna, kasi mahirap, masyadong risky. So, ang maganda dyan, yun nga, during employment, siguro mag-start ka na. Mag-start ka na doon, maliit lang muna. And then, kapag feeling mo, kaya na niyang higitan kung ano yung kinikita mo as employed person, that's the time na tsaka mo siyang iwanan. Yan yung sa Good akin. advice, mami. Ang galing. Nakikinig mo, napapasmile ako kasi yung ibang advice pa ganyan, go lang ng go. Go lang ng go. O paano nga? Paano, di ba? Paano nga kasi, di ba? Go lang ng go. Iwan ko yung work ko. Tapos nag-fail. Kawawa naman Yun yung ang mga mahirap. So talagang kailangan side hustle and mag-ipon, no? Correct. Tapos, gaano kadami, mami, yung ipon na minimin mo? Para, di ba? Paano mo nasasabing hihigitan na? So, you mean to say yung side hustle mo laki na? I can say na yes. Kasi kung hindi naman niya kayang higitan kung ano yung kinikita ko, hindi ko naman siya iiwan eh. Magtitiis pa rin ako. Kasi tulad nga dati, yun nga, employed ako, tapos marami ako mga businesses. Hindi niya pa kaya eh, nahigitan. So, kaya hindi ko siya iniiwan. Pero yun nga, kung kaya ng higitan, at as palagay niyo naman, mas lalawak, mas lalaki, pagka kunwari nag-full-time, go! Depende pa rin yun, mami, sa papasukan mong negosyo. Yes, depende pa din. Okay. Very nice advice, mami, kasi very realistic. Ayun, so yung last question ko, mami, ito. Ready ka na ba? Ayan yung last question ko, mami. Ano mo naman ma-advise mo sa mga mompreneurs natin? Yung mga sa stay-at-home mom na nagbibig-negosyo, na katulad na natin na gusto nila mag-start, pumasok sa food industry, pero katulad mo, nagsimula sa maliit. O, ano yung mga kasi you're successful in your food business. You started with low capital also. Yes. So, yun sa mga aspiring mompreneurs na gusto mag-start ng catering but with very little capital, ano yung biggest advice mo for them? Okay, ang aking biggest advice, yun nga, tulad po ng sinabi ninyo, mag-start kayo sa maliit. Kasi tulad namin naman, nag-start lang naman kami sa mga pa-party trays. I remember, ang unang-unang order sa amin is worth 800 pesos. Package yun ha, imagine. Meron ng dessert, meron ng pasta, meron ng ulam. Imagine, 800 pesos lang. Pero, dun kami nag-start. Kumbaga, maliit lang muna. And then, di mo mamamalayan kasi kumikita ka na eh.
Sa una, alam mo, sa totoo lang, sa una kailangan talaga invest ka. Magpamigay ka muna, kumbaga, wag ka muna magtaas ng presyo masyado. Kasi syempre, kailangan makagain ka muna ng maraming customers para yung mga tao, yung trust sa'yo, nagigain din. So, kapag gano'n na madami ka ng customers, syempre di mo mamamalayan, dumadami na rin yung gamit mo, lumalaki na, and then, ayun, dun lang, kapag kunwari may kita ka na ulit, invest ka ulit, tapos, kapag nakompleto mo na yung mga gamit mo, dun mo marirealize na puro kita na to. Puro sa akin na to. At first talaga kailangan maglabas ka muna. Hindi kailangan malaki. Kahit maliit, pwede kayong mag-start, party trays. O, di ba? Kung ngayon na medyo lumaki-laki na yung palagay niyo, lumalaki-laki na yung kita niyo, tsaka kayo mag-venture sa mas malaking business tulad ng catering. So, yun, ganun nangyari sa amin. Ang galing mo, Mami, kasi listening to your story and listening to you right now, kayang-kaya mo mag-handle ng pera. Isa yun sa nagiging problem ng mga mompreneurs right now. When they start business, pag in the middle na sila, they lose track of the expenses and you have the discipline. Kaya, kaya mo magpalago. Tsaka, for me kasi, pag kunwari, ang gastos mo kasi napupunta lang naman din sa negosyo. For me, that's not expense. That's investment. So, wag niyo isipin na, kunwari, meron kayong nakinita tapos pinambili niyo ulit for business. Wag niyo isipin na, hindi ako kumita kasi pinambili ko lang din naman. Ang isipin mo, nag-i-invest ka. Kasi, in the long run naman, dun mo palang ma-enjoy yung fruits of labor na mga in-invest mo. So, for me, sa una lang naman yun mahirap. Sa una lang parang feeling mo hindi ka kumikita. Pero basta magtuloy-tuloy ka lang kasi pagka tinuloy-tuloy mo yung ginagawa mo, i-align niya ni Lord sa'yo eh. Plano na ni Lord yan sa'yo. So, tuloy-tuloy mo lang and then magtiwala ka dun sa kakayanan mo. So, yun ang masasabi ko. Galing mo, Mami. Ang galing na too many learnings as in sobra. Tapos in-line mo pa si Lord, alignment, manifestation. Ang galing mo, Mami. So, I hope you guys may natutunan kayo. Right now, sige, Mami, share mo muna yung business mo ulit. Okay. Zaf's Kitchen, kilala kami sa mga socials. Mas active kami on Facebook. You may like us at Zaf's Kitchen. Doon, ako rin naman yung sumasagot ng mga inquiries nyo. As in talaga, super hands-on talaga ako doon. Kapag may packages, kapag may mga catering events kayo na kailangan ng service namin, anytime you can message us. And then, magsisend kami doon ng mga packages namin. Very affordable. Kaya, I hope na mag-inquire kayo sa amin para mabigay namin sa inyo yung services na gusto nyo. Galing mo, Mami. Yayaman ka talaga. You have a rich mindset. So, yun guys. That wraps up our episode. So, thank you. Thank you, Mami. Thank you so much, Miss Pauline. Thank you. Bye, guys. Till next episode. Bye.